Republika ng Pilipinas ihandog ang kapwa niya Pilipino sa kamay na naglalaway na banyaga diyan sa ICC. Huwag ninyong kalilimutan ang mga nagtraidor sa Pilipino. Para nang sa ganon, hindi na tayo mabubutol muli. At nanganganib ang ating demokrasya. Alam mo ninyo, kapag ka ikaw ay magsasalita ng isang lehitimong saloobin na hindi sang-ayon sa pandinig ng Marcos administration, ikay sisikilin, ikay gigipitin at pilit na bubusalan. Delikado yan pagdating sa ating demokrasya. Nakita din natin kung paano pinagtatangkaang nakawin ng iilang elitistang kongresista ang posisyon ng pangalawang Pangulo kay Vice President Inday Sara Duterte. Huwag kayong pumayag mga taga Mindanao. Isinuko na ang kapwa natin Pilipino. Isinuko na ang kapwa nyo taga Mindanao. Inihandog na mistulang alay sa mga banyaga dyan sa ICC. Magtulong-tulong tayo. Huwag natin ipanakaw ang posisyon ng pangalawang Pangulo sa mga iilang elitistang kongresista. Kaya ngayong darating na May 12, ako po ay nakikiusap sa inyong lahat. Kilala naman ninyo kung sino-sino ang nagtraidor sa kapwa natin Pilipino. Kilala naman ninyo kung sino-sinong kongresista ang pumirma diyan sa huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Maaari ba sa May 12, sisantihin na natin ang lahat ng pumirma diyan sa impeachment laban kay Inday? Palitan na natin ang lahat ng pumirma diyan sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Maaari po ba yan? Kinakailangan natin magsama-sama nang sa ganon ay hindi na tayo mabudol muli. Uulitin ko, kinakailangan naiintindihan po ninyo what is at stake for our country this midterm election. Not just for you, not just for me, but for our country and for the Filipino youth and the Filipinos that are yet to be born. Kinakailangan natin protektahan ang ating kasarinlan. Dito lang sa Pilipinas, hinahayaan ang isang banyagang jurisdiksyong makialam, manghimasok sa ating judicial process. Ako ho ay nandoon sa airport noong March 11. Isa lang ho ang hiningi ni Pangulong Duterte nung siya ay sapilitang kinukuha. Isa lang, dalhin siya sa korte. Dalhin siya sa korte. Subalit yan ay pinagkait ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito po sana ang gawin nating sukatan, ang gawin nating batayan sa ating pagpili ng ating mga bagong leader ngayong May 12, 2025. At sa pagpili ng mga leader na yan, siyempre, dito sa ating probinsya, ihatid natin sa Kapitolyo ang tunay na mag-aaruga sa inyong lahat, ang ina ng ating probinsya, si Gobernadora Juliet Uy. Katulad po namin, hindi lamang kaya ng isang senador. Kanya kinakailangan din ng katuwang ni Gobernadora pagdating sa paglilingkod dito sa probinsya. At dito sa El Salvador,
hindi magaganap ang ating paghahanap. Napakaraming tao, maraming salamat sa inyo. Huwag niyong kalilimutan ang susunod na ama ng ating lungsod, Mayor Makmak Tan, at ang kanyang buong puwersa. Ganon din ho, ako po'y muling nakikiusap, vote straight Duterte. Huwag po ninyong kalilimutan ang aking mga kasama, Dr. Richard Mata sa Senado. Siyempre, ang taong malaki na ang sakripisyo, kasama kong lalaban sa korupsyon at ang kanyang exhibit A ay yung Kingdom of Jesus Christ dyan sa Davao. Huwag nating pababayaan, huwag nating kakalimutan, Senador Pastor Apollo Quibolo.